Sabi po ng Iglesia ni Cristo, si Digong daw dapat dito gawin sa Pilipinas yung trial. Yan po. Rodi should be tried by local court. Smooth in academic na po. Sa drug war po, wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. Okay. That is Ano one man? of several thousand, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho may nahatulan. May, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay. Hindi ako magpapauli, hindi ako sasama, hindi ako magpapauli, hindi ako lalabas sa aking comfort zone. May comfort zone sa Philippines. Bakit ako pupunta? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Sabi po ng Iglesia ni Cristo, si Digong daw dapat dito gawin sa Pilipinas yung trial. Yan po. Rodi should be tried by local court. Smooth in academic na po. Nasa dahig na si Digong. So itong mga sinasabi po ninyo sa Iglesia ni Cristo, this is next to impossible. But anyway, mga kababayan, ibigay ko pa rin sa inyo kung ano yung punto nila at pag-usapan natin. So sabi po ni INC spokesperson Brother Edwin Sabala sa interview ng Net25 o sa statement niya sa Net25, any Filipino or citizen of our country niya who has committed a violation of our laws should be tried here in our country. Bakit anya? Because our justice system works. Malabo po yung statement po ninyo na our justice system works. Kasi ngayon, oo. Pero nung panahon ni Digong, may duda po yung mga complainants at hindi man natin pwedeng diktahan yung mga complainants. Lalo't may opsyon sila na dalhin sa ICC because of the influence ni Digong. Kontrolado lahat. It was admitted by Justice Secretary Boying Rimulya. Yun mismo yung itinanong ni Senator Amy Marcos sa kanyang Senate inquiry. Bakit niya hinayaan na isurrender yung dating Pangulong Digong sa ICC? Pwede naman niya siyang kasuhan rito. Wala man pong interesado magkaso rito. Walang naglakas loob, nakasuhan rito. Kasi pati daw yung mga piskal, tinatakot. Pakinggan natin yung sinabi ni DOJ Secretary Rimulya. Ayan po. Sa drug war po, wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So Yun ang tama yung kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Yes, sure po Nagkaroon tayo doon. ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng polis nung panahon na yun eh. Nung panahon na yon, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon Kung sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi ho namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, Tama. as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buto sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's merely a suggestion. No, But I when you have a already police asked. force, I ma'am, already asked the SOJ earlier kung may listahan. But patulong there's no naman para alamin natin. investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest, but with a hole in the head. Kaya nga Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan, ma'am? Did the Senate magtulungan investigate tayo. it, ma'am? Did the Oh? Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest, but with bullet holes in the head?
Parang nalilito ako kasi yung Winilta ni ng magkapatid na Rimulya si Amy Marcos. Bakit na niya kayo sa Senado? Naimbestigahan ninyo yan? You see? Ituloy natin para malaman ang Iglesia ni Cristo. Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Homicide ang binigay na conviction. Hindi po murder. Okay. That is Ano one nga? of several Well, thousand, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho, may nahatulan. May, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema, pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero, sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa 15. Ayan, kay Doktora Fortun. Andyan, meron nakikita, may Marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong Ang isa komplikado ho kung talagang mahalagang kakalat ka rin pa hanggang lahig? Mas pero, madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pag may nangyari pong pangyayari na may binarel o may pinatay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, wala man police report. Kaya pinabayaan po eh. Ito yung na talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na akong gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yun po yung kinokorek namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan kung cold file yan? Eh di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Eh kung walang katibayan, walang physical evidence, eh kahit dalhin mo, kaladkarin mo yan sa ICC. Ngayon, yung sistema ho ngayon, basta mas lalong meron hong wala. demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho. Dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, eh mas hahaba pa yung proseso eh. Kung dito, eh, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ninyo, ito ay talaga nagbago na sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ho madali. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na marami na hong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Pahiya si Amy Marcos. Inando na. Ano pa? Kasalanan ni Digong ito. Kasi hindi nag-function ng maayos yung justice system nung panahon niya. Pati yung mga piskal daw tinatakot. O kaninong kasalanan ito? Tapos gusto ninyong mangyari, dito yung trial. Ayaw nga. Ayaw ng mga complainants. Walang tiwala dito. At nangyari itong filing, 2017 pa. Di ba? Ito yung consequences ng pagmamalabis ni Digong. Kaya dapat pagbayaran niya ito. O ngayon, dahil nawala ng tiwala yung mga mamamayang Filipino sa justice system, lalo na po yung mga complainants, dinala nila sa ICC. You see? Tapos sisisihin ninyo yung administrasyon ngayon. Bakit daw hindi nag-file? Final na doon sa ICC. Ano pa? Month in academic. Sabi ng INC po, we are not saying, that the former president should not be tried for the charges against him. As for us, the Iglesia ni Cristo trusts in the integrity and competence of the judiciary to decide such matters and issues. Kayo may tiwala sa justice system ngayon. Pero noon, malamang kayo may tiwala sa justice system noon, panahon ni Digong. Pero yung complainants, yung mga apektado, yung mga nangamatayan, wala. Anong magagawa ninyo? You see, sisihin ninyo si Digong kasi nawala ng tiwala sa justice system nung administrasyon niya yung mga tao. Pagkatapos ngayon magrereklamo kayo na sa ICC final. Sabi pa niya rito ni Sabala, what's sad niya is that the people in charge did not listen to the call of the Iglesia ni Cristo, referring to the decision of the House of Representatives to proceed with the impeachment of Vice President Sara Duterte. Iniman lang po kayo ang tao.
sa Pilipinas. Ilan kayo? 5 million? 114 million na po ang mga Filipino. At sabi sa survey, 51% sa mga Filipino ang gustong papanagutin yung mga Duterte. So majority sa ating mga kababayan, including si Sara, yung mag-ama. At hindi man po maari na ang isang religion o religious organization ay siyang magdikta sa gobyerno. Kasi sa Bible po, ang sinasabi, let every soul. Kasabay dyan kayo. Kasama dyan kayo, let every soul be subject unto higher powers. For there is no power but of God. That is written in Romans, Romans 13, verse 1 to 2. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Kaya kayo, huwag kayong magre-resist sa ginusto ng gobyerno. Kasi yung gobyerno, walang gobyerno na hindi inayaan ng Diyos na mamuno sa ating bayan, sa alinmang bansa, sa ating mundo. Inayaan yun ng Diyos. Yun ang dapat ituro ninyo sa mga tao. Pasakop to governing authorities and render unto Caesars what is Caesar's and unto God what is God's. So that is the separation of the church and state. Kaya yung trabaho ng gobyerno, wag na ninyong pakialaman. Yan ang ating ating advice sa inyo. Kung gusto ninyo na tahimik ang ating bansa, pasakop tayo sa batas. Into governing authorities, hindi yung rally ng rally. Yan ang message ng Romans 13. Sabi diyan, be a good citizen. All governments are under God. And so far as there is peace in order, it's God's order. So, live responsibly as a citizen. If you are irresponsible to the state, then you are irresponsible with God. And God will hold you responsible. Duly constituted authorities are only a threat if you are trying to get by with something. Decent citizens should have nothing to fear. Kaya tingnan ninyo, yung mga lumaban sa gobyerno, yung mga nanira sa gobyerno, yung mga gumawa ng masama, hinabol ng batas. Yan ang ibig sabihin ng talatang yan. You must be familiar with that kasi lagi kayong nagba-Bible. Tama pa? O ngayon, may mensahe at pasasalamat si Bongo sa Iglesia ni Cristo. Yan Salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Salamat sa pagiging matatag at patas sa paninindigan. Sa ganitong panahon ng kaguluhan at pagdududa, napakahalaga ng mga boses na naninindigan para sa batas at kapayapaan. Unahin po natin ang kapakanan ng mga Pilipino at ipaglaban ang interes ng bayan. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa at pagkilala sa proseso ng ating batas. Meron naman tayong mga korte na nananatiling malaya at functional. At sa kabila ng mga hamon ng panahon, dala ng pagkakaiba ng opinyon dahil sa mga nagaganap sa ating bansa, dalangin ko na hindi tayo magkawatak-watak. Dalangin ko na mananaig ang kapayapaan, pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. At dalangin ko na magkaroon ng hustisya at pagsunod sa mga proseso na naaayon sa ating mga batas. Muli, maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ang kaguluhan at pagkawatak-watak, ang author po, si Digong at si Sara Duterte, kayo mismo. Malinaw yan, kasama sa unit team. Humiwalay siya. Tapos magbanta sa ating Pangulo. Tapos yung dating Pangulong Digong, naamo mo, pinagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na matutulad sa tatay. Imbis na manahimik na lang. So ito yung inabot ninyo. Tapos magsasabi kayo ng pagkakaisa. Kayo yung gustong umisa. Kayo yung author ng kaguluhan. Kayo ang siging panggatong sa inyong mga members imbes na manahimik. O ito ngayon ang inabot ninyo. Yung sinasabi ninyong batas, ito na yung batas. Sabi ng mga legal experts, walang nilabag na batas sa pag-cooperate ng ating gobyerno sa Interpol. Walang nalabag na batas. They are legal luminaries. Mga magagaling sa batas. Napakalinaw po. Alangan man kami yung maniwala sa inyo na nung panahon ninyo, pinilipit ninyo yung batas.
ang order ng amo mo, kill, 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 tuwang-tuwa pa kayo. I-recorded lahat yung kanyang mga sinabi. Ito ngayon, ang inabot ninyo. Kaya, ang gawin ninyo, harapin ninyo ang batas ng international criminal court. Maayos na ng kalagayan doon ni Digong. Ano pa? Dumarga na kayo papuntang dahig. Balita ko kasama yung pangalan mo doon. At it is a matter of time. Yung pagpapalabas ng warrant of arrest. Advisean mo yung kasama mong senador, si Bongo o si Bato. Huwag magtago. Samahan niya yung kanyang amo, yung amo ninyo, si Digong. Yan, Bato nagmatigas, hindi magpapauli sa ICC. Noon ang sabi niya, make my day. Yan siya, oh. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Kumulo ang dugo ni Senador Bato de la Rosa nang hinga ng reaksyon kaugnay ng mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Langak dyan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Kita mo na, pagkatapos ngayon, ito na siya. Yan sabi niya, hindi ako magpapauli, hindi ako sasama, hindi ako magpapauli, hindi ako lalabas sa aking comfort zone. May comfort zone sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay sa bansa kong sinilangan. Pari-parehas kayo ng amo ninyong si Digong. Pagkatapos ng bitbitin ni General Torre, wala na. Tumiklop na. Huwag kasi masyadong mayabang. Walang pupuntan po ang ganong mga kayabangan. Tama Ito po. naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.